Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:04 sa aga. Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. Negros Occidental, Lain-lain nga probinsya, lain-lain nga istorya, kasaysayan. kag kultura. Ululupod nato nina ang nahibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata, lagawon kag kilalahon ang mga bugal sa Kabisayan na katungdan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo, kamusta kamo? Adlaw na naman sang Domingo mga kaabyanan kag katapusan nga adlaw sang Agosto 2025. August 31 kita mga kaabyanan 2025. Ngayong aga man sa aton nga mga kauturan di man nga bahin sa Pilipinas o kung sa kalibutan. Good morning, good afternoon o kung maayong gabi sa inyo. Kamusta ang inyo nga Sunday? Kabay pa no nga sa subong at iyon. Kamo mga abyan naka-tune in diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo sa 585 AM. Kag syempre, shout out no sa mga kauturan naton nga nagatambay man sa online sa aton nga Facebook Live. Dira sa FB page ng Radyo Pilipinas Iloilo. Mga abiyan, mag-aop na kita to Plus Jess 55 sa bunga aga. Kag kami ang inyo mangin alagad. Ako si Marian Grace Aranyata. Kag Hope Torichante. Kag ini ang Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Can you hear the... Ay, wala pa galing. Ara na siya. Almost there mga kabiyanan. I've mentioned no nga subong nga adlaw ang katapusan man nga adlaw sang bulan sang Agosto. Yes. Imagine no from celebrations ng New Year sang Enero 1 subong ara na kita sa katapusan sang Agosto mga kaabyanan, and tomorrow marks the start naman niya sang Burr season. Yes, I thought partner no mahambal ikaw the start or marks the start sang longest nga celebration sang Christmas diri sa aton sa Pilipinas. Kay you know, bulan pa lang sang Setyembre may ara na niya nga mga balay nga nagabutang sang ira Christmas lights, and makita naton sa mga mall kag sa kilid dalan ang pagbaligya sa mga Christmas decors. Yes. Iba niya ni wala na ginakakas. Dire-diretso na. Kasi ginaisla na lang akong magpunder. Oo, pero that's true mga kabyanan diri sa aton sa Pungsod Pilipinas, Malawi gid man no nga aton niya pag sa ulog sang Christmas or holiday season. Pag start pa lang yan sang Burr or September 1 partner, tinukar na. Yes. Ang mga Christmas songs sa mga sa radyo, no, sa mga panimalay, and even mag-commute kita sa jeep mga kabyanan, amo na nang ginapatukar. Yes. I remember partner no last year sa mag-uumpisa man kita no sa September gimpamangkot ta ikaw kung kamusta ang pag-decorate sa inyong nga balay. So bali mo last time no gaamat-amat na September pa lang, and ginadugang-dugangan na lang ti subong partner kamusta. Wala naging kakas. So makarelate ka kaina. Yes, ginamba ko na ganito. Wala ko naging kakas. Yes. Kay mas nami kung everyday feel na feel ko ang spirit of Christmas no. Kay lain gid ang vibe nga ginahatag sang
celebration sa Yes. nga Christmas. Yes, kumbaga partner no, do maghambal ikaw no nga bare months, do may gina-look forward ikaw into something different no nga ikaw mismo no sa walo ka mula for the past 8 months no nga may mga problems ikaw nga na-encounter ining pagtapak naton sa bare months. Kumbaga no, do we are optimistic nga may ara pagid nga pala abuton nga manami no. So Yes. we are so excited nga makita ang mga dekorasyon sa aton nga dalanon and at the same time sa mga malabayan naton nga balay partner. Yes, and for sure, no, diri sa ato sa syudad sang Iloilo, lauman naman nato no ang pakita sa mga parol o mga bituon sa Yes. aton nga mga mayor nga mga thoroughfares o mga dalanon no diri sa Iloilo City, especially sa may Benigno Aquino Avenue, Yes. partner sa entire stretch sina, no, imagine nagapadugang duag or life no Yes. sa mga dalanon naton diri sa Iloilo City. Yes, kaga syempre no ang mga kada banwa naton partner no sa Capiz diri sa Iloilo even sa tanan do almost tanan naton nga provinces may ara partner sa mga competition no related no sa pag-decorate sa nga Christmas no or mga Christmas decorations, and isa kita sa mga naga-look forward ina partner no every time nga basta gani bare months no do lain gid siya ang bugtaw mo Yes. kada aga. So tomorrow mga kaabyanan, lauman siguro nato ng pagpatukal naman no sa mga Christmas song kay ti do ikaw gid ni ang una nga ma-play partner. Ay, kabay pa sa Monday na usapang, Monday. yes, Monday na Monday. Sa usapang agrikultura nato no diri sa Radyo Oo. Pilipinas Iloilo, pero ikaw partner dumanami gid kiti una nga imbukada kapahuay. Hopefully, pangabayon naton ina no. Pero partner, while excited kita sa Yes. pag-celebrate naton sa Christmas no, syempre may mga madamo pa nga mga aktibidad no, mga Yes. celebration ang iga sa ulog prior sa Christmas. And Yes. diri gani sa syudad sang Iloilo partner no, may magasaulog sang anibersaryo no sa isa ka bulutuan SUC no or State State University diri sa Iloilo City, and we're very Yes. excited. Yes, partner, later on, no, makaupon natin ang aton nga dinapit nga bisita, and no less than, partner, no, our university president, ang aton nga makaupon later on, mga abyan na live diri sa aton nga studio, ini partner nagapakita, no, nga ang aton nga bisita, no, excited man makapalabot, no, sa mga aktibidad. I'm sure hindi lang mga estudyante, no, but even mga alumni naton dira, no, sa aton nga Iloilo Science and Technology University o sa ISATU, excited nga mabatian partner no ang ilaman nga pagsaulog sang ika-120 nga founding anniversary sang ISATU. Imagine 120th Yes. founding anniversary. 120 years na nga nag-exist no ang ISATU, mga kaabyanan. Imagine tigulang pa sa aton Yes. ang bulutuan ang university no sa ISAT. Yes, kag partner ina nagapakita no nga hindi basta-basta kay sino nga universidad ang magalawig sang amo na ka lawig nga tinuig no kung hindi manami ang performance. Correct. So that's why nga ti kita we are excited partner no nga ipabati later on no ang ano na bala no sa sulod sang 120 years. Mga significant Yes. nga changes. Ang achievements, no? Achievement. Well, ano to, partner, madamo kita diri na pang interview no last time nga mga top-notchers ang aton nga Oo. ISATU. So apart from that mga abyan, hibaluon aton later on, kaupod kay Dr. Gabriel Celestreno Jr., ano bala no ang mga naubra na, ano ang i-look forward naton sa palaabuton no sa aton nga ISATU. Wow na wow gid yang ISATU kay for sure partner ang faculty, ang mga students, mga ginikanan sa mga estudyante ngayon no excited for the Yes. celebration sa 120th anniversary or founding anniversary sa ISATU no. Yes. Kumbaga
timing sa pagsugod sang birth season. Yes, ang ini nga Oo. festival nila Oo. kumbaga or festivities nila Correct. partner no kag kita partner excited man kita partner no nga ti mabatian ang mga plans pa sang aton man nga university president Yes. ba, Ano yan ang mga aktibidad man dayon, Yes. partner, no? Sa pagsaulog nila sa 120th anniversary. Ano ba lang mga ginhanda, ginpreparar Yes. sa ISAT-U, no? Para sa mga estudyante sa buluthuan. Yeah, so ganyan mga abyan na stay tuned makaupod gid naton live diri no later on diri sa amon tupad no si Dr. Salestre no makaupod nato sa studio diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. And speaking partner no sang another pagid no nga celebration partner later on may makaupod magita no live diri sa aton nga studio ari partner no ginhingadlan ini sila nga mga kampiyon. Grabe ha, hindi lang finalist partner no, but they were named as most outstanding SKMF president sa second to fourth class municipalities category and at the same time most outstanding SK chairperson sa kapareho nga kategorya. Later on mga abad makaupod naton sa daing Ma'am Jennifer Benavides kag si Ma'am Baby Ann Tamoy. Ini mga abyan no matapos naging pagwa no sang aton man nga Department of the Interior and Local Government Iloilo Province ang winners and finalists sa 2025 Paragons Bugal sang Iloilo Awards. Kung sa di buo silingon sang Paragons partner, persistent in action or persistent action, reforms and advancement of governance for outstanding and novel service. Paano yan maka-qualify, no, partner? Yes. Dapat siguro SK chairperson. Correct. Basi may prayer reveal naman dyan. Yes, yes. Imagine, tuwagid sila yan sa panuwasang tubungan, nakuha mga abyan ang kampyonato no, sa most outstanding SKMF president kag most outstanding SK chairperson. Grabe, hindi ko Ano ni mabuga. siya yan nga level? Is it national level, no? For the entire Philippines na ini siya nga competition, no, partner? Yes. So ini mga bano nga award o kon ang aton nga Paragons isa ka prestyoso ini no nga recognition program Wow. nga nag-honor sa aton nga mga outstanding sangguniang kabataan officials and youth development organizations nga naka-exemplify no sang isa ka visionary leadership. Kumbaga partner, more than the title, ano ang ginobra nimo. Oh, yun. Diba? So, Isa ko na naman na, no? yes. So, later on, mga Ben, makaupo natin live sa studio. Sunday, Ma'am Jennifer and si Ma'am Baby Ann. So, gani partner, no? Hindi na natin pagpatugayon sa atong mga Ben nga pagbalik. Ari na, makaupo na natin sa aton nga studio. Live diri sa aton mga Ben nga studio, no? Ang aton nga University President sa ISAT-U. Baloon natin mga Ben, no? Ang mga activities, mga programs, plans sa aton nga SUC President. Especially no, istoryahan natin ang mga aktibidad sa ika-120 nga founding anniversary sang ISAT-U kaupod si Dr. Gabriel Salestre Jr. Mga Ben, magabalik kami diri sa programa Ang Rehiyon Karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o naninuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso ba ba ang harana? Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Sa asin, iisang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam mo ba
Noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng Leon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabay ang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila, if yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay na pangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. Sino last na? It was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually, more like a three-step and its way. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival can be traced to an ancient ritual called Nawan, a celebration of the god Lina, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa alas 9:22 sa aga.
Sa gyapon mga kaabyanan, ini ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. And as promised, kaupod na naton ang aton nga espesyal nga bisita diri sa aton nga programa. Let's all welcome mga kaabyanan si Dr. Gabriel Salister Jr., ang presidente sa Iloilo Science and Technology University. Hi Doc, mayong aga and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, mayong aga, Attorney Hope. It's really a privilege. Madamong bigyan salamat for giving us the opportunity nga nakapakigupod sa mga programa sa subong aga. Yes, the pleasure is ours, no? And we're very excited man, no? Kay subong nga tuig, ang isat yung mga kaabyanan nagasaulog, no, sa 120th anniversary. We're very excited may baluan, no, kung anong mga aktibidad para sa anibersaryo, no, sang ISAT-U. But before that, no, gusto natin may baluan. Ano na bala ang changes, no? I'm sure, no, isa ka oras, Sir Gabriel, no, hindi or kulang, no, para maisa-isang mga nangin achievements ang ISAT-U. But para sa imo, no, sa 120 years sang ISAT-U, ano na bala ang nagbago? Anong mga significant changes sa universidad? Kadamo gid, no? So as mentioned daw, hindi kulang guro isa ka oras. Yes. But as mentioned, we had a lot of changes nga nagplanabo sa universidad. And of course, isa gid siguro ang pinakadako ang ISAT-U is being known now in the international scene. Wherein because of our ranking, we were being recognized. May mga WURI ranking kami as the World University Ranking Index. Just recently this year, we were included, no, sa world ranking as we may ara kita mga the Times Higher education ranking wherein nakaupod ba ng ato nga universidad. So this is really a great achievement nga sa diin ang ISAT University nila mang nakilala diri sa aton sa region ba kag sa Pilipinas, but in the world we are already being recognized as one of the top performing universities. Wow, no. In fact, sa kapila naman niya tuig, no, sa programa ang rehiyon karon, makapila naman kami, no, naka-interview sa mga produkto sa ISAT-U nagpangibabaw, no, sa mga licensure examinations, and with that makita gid naton kung ano ka competitive ang ISAT-U. But subong Doc, no, ano yung mga plans or mga infrastructure plans or sa academics, no, sa bulutuan ang nakalinya or on the pipeline, no, sa ISAT-U? In terms of physical development, you will notice nga grabe gid ang changes, no, in terms of physical structures ng university. If nakabisita, I'm sure nakabisita ka mo sa amon sa universidad. In terms of the infrastructure package, somehow it was really a total shift. Maybe if you're going to compare 10 years ago, dako-dako gid ang infrastructure development nga nagkatabo da sa Iloilo City campus naton. And as of now, ongoing ang atong constructions and completions ang amon industrial technology building amounting to 40 million. Hopefully makumpleto siya before the end of the year, or it will be in the first quarter of 2026. So that will cater sa additional classroom para sa amon yung mga estudyante. And then sa buong budget season, next week we will be going to Congress to present naman, no, sa apon kagad defense ng amon proposal, and we are looking forward for a more infrastructure project nga i-propose kadamo. Actually nakalain apat, of course, dependent kita sa approval sa Congress, which will be endorsed sa Department of Budget and Management. And in terms of academic program, actually may nakatatlo tani kami naka-line up, which was already approved by our governing board. We have the Bachelor of Science in Meteorology, the Bachelor of Science in Agricultural and Biosystem Engineering, and then Bachelor of Science in Agroforestry. This was approved by the board, and we have submitted this to the Commission on Higher Education. So we're waiting for ocular visit nila. Kagdi kami in terms of scheduling. So si Ched, kay sa subong dapat before you offer the program, although it was already approved by the governing board, dapat i-validate kini sa Commission on Higher Education. So we're also proud to say sa university, tanan namon nga academic programs are 100% compliance to what we call the Certificate of Program Compliance being issued by the Commission on Higher Education. Ano pala ka dako nga ang importansya sini Doc, no, nga padayon kita sa pag-offer sa mga bag-o nga mga programs or
courses no para sa mga bumulutho nato mga estudyante naton? This is really in response to ang State University. Basically, ang among gid mandato is really to offer or support programs ng mga bago in response sa kinahanglanon sa aton nga community. Just like the meteorology, this is a new program. In fact, there is Western Visayas na kita siguro tani ang makauna nga maka-offer sini. Kaya we have been expanding kag nabalaon man nato nga technology nato naga-expand, and we have also partnership with the Department of Science and Technology. So this is really a new program na wala gina-offer sa other university. Kaya we don't want to offer duplicated programs sa other universities. So we're trying to really look forward yung mga programa nga offer namon. Somehow hindi siya kung may mga duplications pero hindi siya damo within our area of services, no. So this will be really a great help, no, ang ato nga meteorology, ang agricultural and biosystem engineering. Kay diri sa Iloilo City, ang agricultural engineering is being offered only by Central Philippine University. Yes. Kag kumadayon kami ikaduha kita nga naga-offer diri sa Iloilo City. Yes, at least may option ang mga estudyante diri sa aton sa Western Visayas, no, kung diin sila magakuha sang sinang kurso, no, sa kolehiyo. But na notice namon Doc, no, nga we're into science, technology and innovation, nga abala no diri gid nagatutok ang Iloilo Science and Technology University. By our name itself. So, panindugan gid namon ng amon nga being the Science and Technology University. Kaya nga amon gani nga tinutuyo being the vision of the university is to be the leading science and technology university in Southeast Asia. So, that's why we are trying to align our programs. And in fact, ginamat-amat namon buhin ang among mga programa nga hindi within our mandate. Kaya we have been approved ang conversion namon to be the Science and Technology University, and even our governing board gina-emphasize that we should focus our programs and our operations in the university in terms of science and technology. Yes. Doc, no, hindi man lipod sa aton, may mga different campuses ang Iloilo Science and Technology University. May we know no kung pila ang campuses no sang ISAT-U diri sa aton sa Western Visayas, and paano ayan naton gina-ensure no nga equal opportunities ang ginahatag naton sa each student sa campuses naton? Sa university, we have this concept of no campus shall be left behind. So that's why we want to operate in one campus, in one university as one system. So tanan namon nga programa is being cascaded sa amon yung mga external campuses. So in order that we will be able to situate ang kung anong ari diri sa Iloilo City campus will be also ang amon yung estudyante will benefit also in some other campuses. So tanan nila we try to ensure gina-coordinate ang tanan nga programs of the university is being cascaded sa amon external campuses, because ang amon nga external campuses is being also managed by the respective campus administrator, which is being part no, of our administrative council or the management. So tanan nga programa namon gina-deliberate kag gina-share no sa respective campuses. Sa aton yung mga tagpalamati, no, diin bala ang mga campuses, Doc, sa ISAT-U, no, especially sa mga areas nga gusto nila lapit sa ila, no, sila nga tuon or maga-eskwela, no, so diin ang mga possible no nga maka-enroll ang aton yung mga estudyante. Ang aton nga campuses in the north side of Iloilo, northern part, we have the Barotac Nuevo campus located sa Barangay Halawod sa Barotac, and then we have another campus in Dumangas, no, so sa PD Monfort, and then another two campuses naton is located sa Miagao, we call it Miagao campus, and then at municipality of Leon de Leon campus. So of course there is Iloilo City, amo ning aton nga Iloilo City campus. We're in Iloilo City campus actually may duha kita dira ka site. So we have the old site and the new site. So ang sa new site dira na mag-house ang future no locations ang aton nga stations no sa Radio Pilipinas. Hopefully looking forward
by this year or the early of 2026, updanay na kita sa Iloilo City Campus. Yes, we're looking forward also. No, we're very excited actually, Doc, no, nga makaupod naman and maka-join naman dito sa inyo sa Iloilo Science and Technology University. And in fact, we're product no, sa collaboration and partnership. Doc, ano pa gid ang mga partnership and collaboration that will further strengthen or will propel the ISAT-U diri sa aton sa Region 6 and entire Philippines. Kadamo sa aton yung mga collaborations because we believe na as an institutions we have the no monopoly of knowledge, no monopoly of resources. So we're trying to collaborate with other agency. In fact, isa na sa among pangtutukan sa Subong, we try to collaborate sa internationalization in terms of our internationalizations. In fact, by next week I'll be going to Korea to participate in the CREBET or the Korean Research Institute on vocational and educations and training through the UNIBEC program. So part na sa ato yung collaboration. We want really to emphasize nga collaborations with other agencies very important gid no sa development sa university. Kadamo no sa ato nga ginapang-establish ng mga collaborations kag memorandum of agreement kag hindi lamang memorandum of agreement but engagement nga there is really ongoing engagement kag implementation sa mga project in the government sector, the ILG, the UST, and sa mga others no sa aton nga collaborations kag partnership. Actually, no, ang Iloilo Science and Technology University kilala man sa ilang mga innovations or mga technologies, Doc. I'm sure, no, madamo na sa mga teknolohiya nga naimbento ang aton nga ISAT-U, the faculty and the students. No, ano pang mga nauman sa publiko sa ISAT-U in terms of innovation and technology? So ginasitwagin namon hindi lamang kami magpabilin sa research and development. We are trying to situate nga we will be able to transfer this technology to our community kag sa mga different beneficiaries. So in fact, may ginatawag kita dira nga TBI or the Technology Business Incubator nga wherein we're trying to incubate sa mga product namon, and then after that through our startup programs in partnership with the Department of Science and Technology, gina-incubate namon dira mga different technology nga na-develop namon, and then kung mature na sila open na namon for utilization sa aton yung mga respective beneficiaries kag mga service areas nga gina-takers ang university. Yes. And as mentioned, 120 years na ang Iloilo Science and Technology. Madamo na sang nabuligan, madamo na nang napatubas no ang ISAT-U. But subong Doc no sa ihibalo sa aton nga mga tagpalamati, especially sa mga ginikanan, mga estudyante and faculty of ISAT-U sa 120 years no paano ayan nakabulig ang ISAT-U sa mga local communities naton and sa development sang region as a whole. Kada mo gid no sa manifested sa amon sa universidad because of our continuous engagement with our locality, may mga partner kita in different locality nga sa diin ang technologies ang university is being used sa aton nga mga beneficiary nga sa diin sa mention ko kinang hindi lang naman kami kapabilin sa with the four walls of the university but ang aton nga technology ginadala naton dito sa komunidad kag sa diin ilan na nga whatever trainings, whatever product gina-develop. Just like isa ka pa nga tangible example nato ng aton nga output or products ang because we have the regional yarn production sa Innovation Center at Miagao Campus nga wherein we produce kita sang yarn, and then that out of that yarn we have also identified community partners, mga weavers naton within the community of Miagao. Dira mo namon ginadala nga aton nga produkto. So i-wave ina sa aton mga weavers and then ginabaligya naton ng aton mga produkto nga wherein it really helps in terms of income, maka-generate income ng aton yung mga community. And in fact, even the university every third Monday of the month ang amon nga uniform product na nasa aton nga RY PIC o nga sa din
patronize ginato na nato nga produkto to really to promote our local products. And these are ang mga raw materials being used sa sining yarn naton is the cotton as well as pineapple, no? So locally made ni aton nga yarn as well as ginatawag namon nga hablon, no, or habol, no, is really the product of ISAT University. Siguro, last question from my end before kita mag-proceed sa part 2 sa aton nga interview, Doc, no, sa pag-ihibalo sa mga aktibidad sa universidad, no, for the 120th anniversary sa Bulutuan. Siguro, diin ayhan padulong, no, ang ISAT-U, ano ayan ang vision as president, no, ni Dr. Gabriel Salistre para sa Iloilo Science and Technology University. We are still anchored, no, on the vision of the university to be the leading science and technology university in Southeast Asia. So, in my presidency, ako maguna ko celebrate nga ako ng second year anniversary because I started my presidency in August 5, 2023. So, ikaduha pa lang nga tuig. So, my term is 2 years. So, I have still another 2 years nga malabot ini and or mapatigayon ang mga activity. And we are really looking forward nga dalhon gid ang ngalan sa university, as I already mentioned, in a world scenario and setting as in we will be producing competent mga qualified gid nga mga graduates. So umagi naton nga labuton naton ilang handom sa universidad nga to be the leading science and technology university in Southeast Asia. And susubong pa lang, no, amat-amat na nato na nare-realize, no, is ang ining handom sa universidad because sa mga nagkalain-lain mga contribution, no, sa ISAT-U sa community, sa region, and for the Philippines. And in fact, no, may mga researchers sila nga padulong sa nagkalain-lain nga mga pungsod and gina-apply Manila, no, ang ilang mga natun-an from outside of the country pabalik, no, diri sa pungsod Pilipinas. So dira naton makita nga globally competitive, no, ang faculty and ang students sa Iloilo Science and Technology University. So that's the first part sa aton nga interview with Dr. Gabriel Salistre, ang presidente, no, university president sa Iloilo Science and Technology. Sa aton nga pagbalik, aton naman nga ibaloon ano bala ang mga nakalinya nga mga aktibidad, no, para sa pagsaulog sa 120th anniversary sa Iloilo Science and Technology. Magabalik lang ang programa ang rehiyon karon. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na nagpapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tambok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artists sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito ay sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:42 sa aga. Sa gihapon mga abyan, nagapamati kamo sa programa ang Rehiyon karon kag ako ang inyo alagad, Marian Grace Aranyata.
We are back mga Aviano and still kaupod naton diri sa aton nga pagpangalagad ang aton nga SUC President ang Iloilo Science and Technology University o ISAT-U. I'm sure na madamo sa mga estudyante naton kag mga faculty naton na nakatutok subong nga aga. Agud ni banoon mga Aviano ang mga aktibidad in line with the 120th founding anniversary sang aton nga ISAT-U. And sa liwat, Doc, Gabriel, maayong aga sa imo, no? This time, no, istoryahan naman natin, Doc, ang mga activities natin, no, sa ating nga founding anniversary. Pero una sa tanan, Doc, no, ano ba nakadako, no, nga importansya nga kinahanglan natin, no, i-celebrate, kumbaga, no, ang milestones ang ating nga ISAT-U? Very important kay as mentioned, nag-celebrar na kita sa 120 years of existence of ISAT University. Kay we started as a Iloilo Trade School. So just try to imagine from the trade school in 1905 and then nagiging Iloilo School of Arts and Trade, nagiging the well-known yun ang ISAT on that name in 1939. And then it was also converted into a college, which is the Western Visayas College of Science and Technology in 1983. And then in 2013 by law, but it was implemented in 2015 as a university. So, dako gani siya nga bagay sa amon. Kaya imagine, nag-exist na kami ng 120 years diri sa Iloilo City. And where we known, not only in Iloilo City, but sa subong throughout the world. Yes, sabi ko gani ka ina, Doc, no, kung alang-alang lang ino, kung hindi manami, kumbaga, no, ang performance, no, sa aton nga universidad, hindi ini maglawig, no, sa 120 years and madamo na kita, no, napatubas, no, nga mga estudyante, no, nga who also excel, no, sa ilan na nuhay-tuhay nga field and even we produce, no, mga top-notchers nato, no, not to include dira, no, ang aton man nga mga hangkilan, nga mga professor dira, no, sa ISAT-U. So, excited kita, Doc, mamahibalo ano bala ang mga activities nato, no, in line with our founding anniversary? The celebrations will commence officially on September 7 until September 13. So we will start with the sa City Campus, the clean-up drives sa Sunday, and then we will have a major activity which will be the mayara kitang ecumenical service to be held also in our campus. Then this will be followed sa motorcade throughout the city para mapahibalo namon ma-commence na ang amon celebration, because this is a week-long celebrations. Kaya then after the motorcade, we have the project runway wherein we will showcase naman kaya ang isa university hindi lamang known sa technology nga part but in terms of fashion. Yes, no? correct. So, we have been representing ang university naton permi nagadaog sa mga national competitions in terms of our product of the fashion merchandising and design namon nga program in the university. Yes. And then the official opening will be actually on September 8. So that will be ang amon official opening program. And then all throughout the week, madamo na kang naka-line up, kadamo sa mga programa. Kung isa-isa din nato daw adlaw-adlaw. Madamo sa adlaw kay full pack actually, but I would like to thank really sa amon committee. This year ang aton overall chair sa committee is our campus administrator coming from the Barotac Nuevo campus, the person of Dr. Neldy Alderete, kadamo sa mga committee involvement, no. And I would like to thank also our Public Information and Communications Office, headed by our Director, Sir Heinz Gumakil, ma-facilitate yun ng information dissemination sa balance sa ato nga komunidad all throughout the week-long activity of celebrations of the university. Kaya another highlight, no, sa among yung programa is this year we'll be also recognizing sa September 11 sa gabi, we will be in the afternoon, we will be recognizing sa among yung mga faculty that has served in the university for quite number of years. May milestone man sila, mga 40 years in service, 35 until 10 years of service. So we will be having the testimonial program para sa ila, as well as those ang amon yung mga nagre-retire ng mga faculty. So yearly ginahimo na sila namon because we really value sa importance of the services rendered by our faculty. Kaya hindi basta-basta magpabilin. So imagine, makalabot sila, iba nyo lalabot yan, tig 45 years in service in the university. Yes. And Doc, no, you've mentioned kaina, no, bali, may ara kita sang opening program. So even mga external campuses naton, Doc, may ara sang sarili nila ng mga activities or tanan ini diri nakasentro sa aton sa main. Actually sa university we have two celebrations in terms
terms of our milestone. This year, INEA is the founding anniversary overall celebrations. And kung May, during summer, may ara kita nga Charter Day celebrations or Chartered Week celebrations. Ngayon naman na-celebrate namon ang pagka-convert sa eskwelahan into university. So this year, all throughout the week, tanan activities namon is being participated by our campuses. So tanan kung may mga competitions, let's say skills competitions in terms of technical skills sa area ng automotive, area ng electrical technology, at mga others, tanan ang campuses namon participate, no? So may ara man kami nga academic contest, so tanan man ang mga campuses is naga-join gid kay this is a university-wide celebrations and activity. Yes, and I'm sure, Doc, no, hindi ini, kumbaga, no, 1 month lang nga preparation or 2 months nga preparation, malawig ini nga preparasyon naton. So, where are we now, Doc, no, sa aton nga preparation, especially no nga September 7, ma-start na ang aton nga mga activities? So far, all set na gitanan. Kaya I've been monitoring, although wala ako ka-join gid sa, because I've already delegated sa responsibility sa aton nga committee, but nag-feedback ang aton nga chair, and then ang overall chair, and then together with the support staff nga all set na tanan na ang adlaw na lang ginagawa for the implementations of the activity. Kay we have been preparing this year this activity months ago kay ako gina-encourage sa gid namon nga community kasi if we want to have a good result, we have to prepare it properly. So, kami may experience kami before nga daw damay isang time. Because of course, we could not expect best output. No? So, but this year, in fact, ang committee was created 2024 pa. So, in order nga may establish namon ang activity. Kaya mo na ginalandaw na konsubong, yung preparations dapat maayo gid. Yes. So bali Doc, pwede aside sa aton nga mga estudyante, even ang aton nga mga alumni, may ara sila sa ilang kaugalingon nga program or activities for this founding anniversary. Kung detailed na daw natin ang detailed schedule, all stakeholders being involved. May ara kita nga student day so that will cater the all students. It will be managed by our Student Republic. The Federated Student Republic also will be handling that one. Meaning when we say the Federated, tanan ng mga officers, kada estudyante will be involved coming from different campuses. We have also in the area of faculty, this will be handled by my faculty and employees day man kami. And we have also the alumni activity. It will be also a federated activity on Saturday that will be managed again, spearheaded by our alumni associations. The president right now is the federated president is Attorney Leo Sombero. So sila man ang ma-handle sa activity na sa Saturday ang aton nga alumni. Yes, and I'm sure, Doc, no, madamo sa mga estudyante naton kag event staff and alumni naton, Doc, no, nga nagahulat-hulat, no, for the start, no, sa aton nga founding anniversary. Take this time, Doc, no, to invite them nga mag-join sa aton nga mga activities. So sa liwat, una nagpasalamat kita sa Radyo Pilipinas for this opportunity nga itagahan nyo kami nga ma-promote nato ng aton nga Universidad, ang Iloilo Science and Technology University. So in line with our 120th anniversary, founding anniversary celebrations, we are inviting sa aton nga mga stakeholders, community, if you have the time or gina-encourage mo na bisita ka mo sa universidad sa bilog nga simana kadamo sang naka-line up nga mga activities. Isa dira will be having the exhibit wherein gina-showcase nato ng mga produkto sa universidad in the area of research, in the area sa aton nga academic output sa aton mga estudyante. May exhibit kita nga open man all throughout the week, so pwede gid makabisita ang aton nga mga estudyante coming from other universities or coming from other different schools para makita nila, malantaw nila kung anong nagkakalanabo, kung anong mga fasilidad nga sa university para ma-encourage kita lalo na gid sa atong mga high school students nga makita ninyo kung ano ang magiging future, kung magiging upod ka mo sa or magsulod ka mo sa Iloilo Science and Technology
University. So nagpasalamat din kami, kag tanan nga stakeholders are being invited to join with us in this celebration. Yun. And sa mga kauturan natin nung luyag no malantaw ining mga activities natin nakapost ini mga abyano diri man sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo, pwede gid ninyo malantaw later on no. Kag syempre sa mga alumni natin, I'm sure excited ka mo nga magbalik no sa inyo nga universidad kabay pa no nga ining activity naton Doc no will serve no as makaganyat sang madamo pagid nga mga estudyante para makasulod makapa-enroll dila sa Iloilo Science and Technology University. And kami diri Doc sa Radyo Pilipinas Iloilo nagapasalamat gid no you nagkagtugid ikaw personal diri sa amon sa studio no para nga mag-promote sa inyong mga activities and also to give us no sa nga background and the mga ways forward sa aton nga interview. Madamo nga salamat sa imo Doc no, and looking forward ini last time nga makaupod ka namon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. So there you have it mga abyan, si Dr. Gabriel no sa aton nga pagkiga hinon-anon sa mga achievements, milestones no sa aton nga ISATU and syempre sa aton nga mga activities. So once again no, kung may ara ka mo dira no na miss no nga mga activities or luyang ninyo hibaloon no, pwede mga abyan no lantaw diri sa amon nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga biyan sa aton nga pagbalik, another naman no nga mga bisita ang aton nga makaupod sa aton nga studio, live gid diri no agud nga magapaambit man sa ila nga istorya. Kilalahon naton mga biyan ang aton nga mga bisita, ang aton nga champion sa most outstanding SKMF president sa second to fourth class municipalities category, and at the same time champion man sa most outstanding SK chairperson sa pareho nga category. Mga biyan magabalik kami diri sa programa Ang Rehiyon Karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuloy siya yung mamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguro may bayong na nakatabi para sa mga pinabili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sunungan ito sa kanilang academic value ayon sa Araw-araw, puro tsaang hanap. Minsan mainit, kadalasan mapait. Ngunit darating ang panahon, mapapasok at makakapasok ka. Huwag nang makitismis. Doon lang tayo sa totoong balita. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. at dignidad ng kanilang mga mag-aaral. Nag-ugat ang pahayag ng PUP sa nag-trending na post sa social media kung saan isa estudyante nito ang naglabas ng salaysay laban sa kanyang advisor dahil umano sa pagtanggal sa kanilang mga pangalan sa isang thesis na isinapubliko sa isang international journal na wala umanong pahintulot. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At balita mula sa mga lalawigan, 206 karagdagang mga sityo sa Bagat Benguet layong mapailawan hanggang taong 2027. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Gustusan ng isinasagawang mga patrabaho ng Benguet Electric Cooperative upang makabitan ng elektrisidad ang may 206 na sityo sa lungsod ng Baguio at lalawigan ng Benguet pagsapit ng taong 2027. Ayon kay Beneco General Manager Engineer Melchor Licoben, kabahagi ito ng adhikain ng kooperatiba na mapalawak pang access to electricity ng mga
mga upland, remote at underserved na mga komunidad sa franchise area nito. Sa panahon matapos ang proyekto, tinatayang pakikinabangan ito ng may 26,000 households sa may 269 na barangay sa lungsod ng Baguio at mga munisipalidad ng Atok, Bacol, Bukod, Bugyas, Itogon, Kabayan, Kapangan, Tibugan, La Trinidad, Mangkayan, Sablan, Tuba, Tublay at ilang piling lugar o komunidad sa lalawigan ng Pangasinan. Nilinaw nito na ipatutupad ang proyekto Kada Baitang kung saan 78 sityos ang makakabitan ng kuryente ngayong taon kasunod ang 74 sa 2026 at 34 na sityo sa pagsapit ng taong 2027. Ang proyekto ay mangangailangan ng 334.6 million pesos kung saan naglaan na ng 100 milyong piso ang National Electrification Administration ngayong taon kakibat ang 13 milyong pisong pondo mula sa Benguet Electric Cooperative. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio. At 2 milyong deboto inaasahan sa Centennial Coronation ng Our Lady of Manaoag. Bayan ng Manaoag, abala na sa paghahanda para sa nasabing pagdiriwang. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang unat ni Marie Coquia. Radyo Pilipinas Report. Tinatayang abot sa 2 milyong mga deboto ang dadalo sa ika-100 anibersaryo ng canonical coronation ng Our Lady of the Rosary of Manaoag na gaganapin sa April 22, 2026. Dahil dito, abala na ang LGU sa masusing paghahanda mula pa ng nakaraang taon. Ayon kay Mayor Jeremy Rosario, kabilang sa mga inihahanda ang seguridad, traffic rerouting at pagpapaganda ng mga pasilidad sa bayan. Nakatakda rin ibalik ang bakod sa paligid ng simbahan matapos makakuha ng pahintulot mula National Commission for Culture and Arts dahil ang Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag ay kinikilalang cultural heritage site. Plano rin magtayo ng altar sa harap ng simbahan para sa mismong koronasyon na kailangan ding aprubahan ng NCCA. Samantala, patuloy ang konstruksyon ng pasalubong center at rehabilitasyon ng Town Plaza bilang bahagi ng paghahanda upang masigurong lahat ng dadalo ay makakapanood ng koronasyon. Maglalagay ng LED screen sa iba't ibang lugar sa bayan. Tiniyak ni Rosario na matatapos lahat ng paghahanda bago sumapit ang January 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan. At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanan nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyugin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla.
Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana. May OPM na rap. May OPM na rap. You know, last night, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, Las Jestres sa aga. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa ang Rehiyon Karon. Antes naton partner, makaupo no ang aton yung mga dinapit nga bisita gikan mga abiyano sa Banwasang Tubungan, ang aton nga champion sa most outstanding SKMF president sa 2nd to 4th class municipalities category, kag champion man sa most outstanding SK chairperson. Magahatag kita anay sa nga pila naton ka mga balita nasyonal. Balita Nasyonal. Una diri mga abiyano ang ining order ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga maghiwat sang widespread investigation sa ginapasuni mga irregularities sa government projects. Ini mga abiyano isa ka signal para sa iban pagiging mga ahensya sa gobyerno nga maghiwat sang ila kaugalingon nga investigasyon. Gimpahayag mga abyan ni Presidential Communications Office Undersecretary kag Palace Press Officer Claire Castro nga ang government agencies lakip diri mga abyan ang Commission on Audit, Bureau of Internal Revenue, local government units kag Bureau of Customs pwede maka-initiate sang ilano nga kaugalingon nga investigasyon. Pahayag diri mga abyan ni Yusef Castro ang paghiwat sang investigasyon ni Presidente Marcos patimaan inino para sa iban nga mga government agencies nga maghiwat man sang ila investigasyon. Madumduman mga abyano nga gina-order ni Presidente Marcos ang filing no sa charges kontra sa mga inboldado o involved sa mga anomalya sa flood control projects. Kung sa diino ini mga abyan, posibleng nalakipan sa mga contractors kag personnel sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sunod mga abyano sa Palace Press Officer, Balita Nasyonal. nga magahiwat man sang investigasyon kontra sa mga government personnel sa iban pagid nga agencies. Para partner no, ini maga-signal na no kag sa mga may mga malain dira nga ginaobra kabay pa mga abyan no. Ini na ang warning ninyo. Sunod pa mga abyan no kay Yusef Castro. Madamo no nga nakita na may madamo nga mga luxury cars. Sunod pa sa iya dapat no makita man ini sa BOC kung inibala bayad sa mga taxes nga required. Nagdugang pa niya sa mga LGUs kung makita nga ang mga contractors, mga kontratista
dako no ang proyekto kag may dako nga mga ginakita dapat hatagan man sang igtalupangot. Suno sa iya mga abyan no kinahanglan nga lantawon kung inino na hisuno sa mga mayor's permit o kung naka-comply sa mayor's permit o kung business permit na kinahanglan nga ginabayran sa LGU. As of August 27, mga abyan, at least 9,020 reports no concerning sa flood control projects ang nabato na sa Office of the President pinaagi sa website nga sumbong sa pangulo.ph suno pa kay Castro. Balita Nasyonal. So amo na mga abyan no ang pila sa mga balita national naton kag midugang pagkikita partner. Sa piyak nga bay mga kaabyanan, ginadenounce sa Malacanang ang murder attempt sa kontraktor sa Negros Oriental. Ini sa padayon no, nga investigasyon sa alleged irregularity sa flood control related projects. Ginpahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary kag Palace Press Officer Claire Castro nga gin-task na no, ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police nga i-heighten ang peace and order measure. Naibaluan nga ang isa ka contractor was critically wounded no. Sa tapos nga luthang sa hindi makilalaan nga mga persona nga nakasakay sa motorcycle or motorsiklo sa highway sang Santa Catalina Town sa Negros Oriental. Imagine, no? Critically wounded mga kaabyanan. So padayon karon ang ginahimong investigasyon sang kapulisan sa pag-attempt no sa pagpatay sa isa ini ka contractor samtang nagapadayon ang investigasyon ginapabutyag ni Yusek Castro nga determinado no si President Ferdinand Marcos Jr. nga pasakaan or sang kaso no ang mga may kalabtanan sa anomalya sa flood control project. Ini isa naka-warning mga kaabyanan sa Balita Nasyonal. Nagapadayon no nga investigasyon sa irregularities sa flood control related projects. Sa piyak nga bahin, gin-welcome sa Malacanang ang aktibo nga partisipasyon sa pumuluyo sa pagkigbato-batok sa korupsyon pinaagi sa pag-report sang substandard o kung wala sang flood control project sa sumbong sa Pangulo website kag sa pagpabutyag no sang maluho nga lifestyle partner no sang mga kontraktor kag ila pamilya. So there you have it no mga kaabyanan. Balita Nasyonal. Ang reminder no sang Malacanang sa sining nagapadayon nga investigasyon sa flood control project. Yes, kagabay pa partner no ang dapat may mga salagton dapat manabat gid mga abyan nakita nato ng epekto no sang inyo nga obra partner ang baha no. Ilabi na sa Metro Manila partner nakita nato no nga gasafar na naman yes. Ara na naman sa flooding incident no sa Metro Manila. Yes, kagkabay pa diri sa atong partner sa Western Visayas or sa Iloilo hindi naton makita ini nga ang mga major naton nga mga daanan partner no mabahaan no. So even kita ang mga local politicians naton partner diri no they are vocal no especially si Mayor Raisa Tranias Chuno sa sini nga pagpanabat sang pila naton ka mga official and even mga contractors no nga ti ang ila nga mayor nga purpose makakabi sang kwarta. Yes, and in fact no partner may mga alkalde diri sa Western Visayas no nga nag-signify intent nga mag-join sa sining mayors for good governance no. Ibaloon nato ng final list kay nagapadayon actually ang pag-release mga kaabyanan sang listahan no sang
listahan sa mga opisyal nga mga alkalde nga miyembro sa Mayors for Good Governance kay siling gani no hindi daw ina automatic gina-review or rather gina-review pa man ina ko no sa Mayors for Good Governance kung balamangin kabahin ang alkalde nga nag-signify intent sa nasambit nga organisasyon. Yun. Pero partner, no, may isa kita nakita no, nga pamangkot, no, for example, di ko nga isa ka mayor ya, hindi mag-signify nga ti ma-join sila. Does it mean nga ti hindi sila pro-good governance? Pero mga beno, kung wala kami nang ginatago, why not join no sa sini nga ini no nga kausa nato no after all no ang aton diri ina-after is that mapamatud-an, mapakita nga ang inyo inobrahan may mihura. Yes. But actually, no, kung ang proyekto nga ina, amo na ang tindog sa inyo nga lugar, it is but just, no, nga ipatindog sang sakto ina. Correct. Ira, no? Ado ka wrong man, no, nga ubra-ubra kita sa mga ghost project allegedly, no? So that is why under investigation ina sa karon ining mga ghost project related no sa flood control kay may mga areas kuno diri sa Pilipinas partner nga may ginpatindog kuno nga proyekto pero pag check sa mga officials wala man dito naga-exist or naga-exist ang proyekto unfortunately. Yes, so kabay pa no ang ining pagpangunas ang aton nga presidente partner no to hunt ining mga contractor naton nga miara sa mga ghost project nga nagahambal tapos na ang mga proyekto kabay pa manapat. Yes, and kung madumduman na mention ini mismo no sa State of the Nation address, that is why no following sa SONA amat-amat naman nga ginapang check no ang mga proyekto especially ang mga flood mitigation project. So looking forward partner no sa mga masunod pagid nga mga semana or binula no makilala nato matumod man nato no diin nga mga lugar ini no ang miara sa mga ghost project kita nga naga-exist kag kabay pa miara gid man sila sa labton. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas last Jess 14 sa aga mga biyan sa aton nga pagbalik ari na ang aton nga mga bisita live diri no sa aton nga studio ibaloon naton mga biyan ang istorya sangging kilala naton nga kampiyon nato sa most outstanding SKMF president sa 2nd to 4th class municipalities category kag syempre ang champion man nato sa most outstanding SK chairperson sa pareho nga kategorya. Mga biyan makaupo naton sa aton nga pagbalik unahon naton mga biyan no si Ma'am Jennifer Benavides. And to follow no ang ato man nga another pagid nga guest si Ma'am Baby Ann Tamoy. Baluon naton mga abyan no ang ilang nga mga inisyatibo sa ila no nga panguna sa ilamantag sa ka mga lokalidad. I'm sure mga abyano ang mga taga Banwa sa Tubungan excited mapamatian no kiti duhagid nila mga abyano ka leader ginkilala nga champion. Excited kita mga abyan ipabati sa inyo nga ang ilang istorya sa gani bantayan ini sa pagbalik sa programa ang Rehiyon Karon. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali lang mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online at maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon, marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot gaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation of ASEAN para sa mga Pilipino.
Jessica, maliwanag pa. You did not close the light again. I told you to close it. It's still open. Now look at. Mama, it's turned off, not closed. Oh yeah! Tama si Mother, lalo na kapag di kailangan, pwede namang i-switch off muna ang mga ilaw at iba pang appliances. Also switch to CFL or LED bulbs. Mas makakatipid ka dito at kasing liwanag dito ng karaniwang mga bombilya. Ugaling din tanggalin sa pagkasaksak ang mga gadgets o appliances tuwing wala sa bahay at maging sa pagtulog. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay, ang switch naman, Mr. Powers. Sino na ba? Ma? Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, Las 10:19 sa aga. Sa gihapon mga biyan, nagapamatika mo sa programa ang Rehiyon Karon. Mga biyan, live na no, diri sa aton nga studio, aton makaupod subong nga aga, speaking kaina no sang celebrations. I'm sure no, yara pa sa Cloud9, ining aton nga mga bisita. Bangod, recently lang ini mga biyan no, ginihiwat ang aton nga awarding for our 2025 Paragons Bugal sang Iloilo. Kung sa diin, mga biyan no, bungkit urot, gidi ang banwas sang tubungan sa sini nga achievements. Mga ganyari sa akon nga tupad, subong nga aga ang aton nga bisita ang kilala nga champion sa Most Outstanding SKMF President sa 2nd to 4th class municipalities category, si Ma'am Jennifer Buenavides. Ma'am Jen, good morning sa imong welcome diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Okay, good morning Ma'am Yan, and good morning sa ating mga viewers na mga galantaw sa talat. So, thank you again sa invite ka naman din sa may Radio Pilipinas. Yes, Ma'am Jen, no, luya ko hibadoon, kamusta ang imo nga feeling sa subong no, right after nga ginpagwa no sang aton man nga DILG ini nga anunsyo no nga ikaw ang champion no for our Most Outstanding SKMF President. Okay, so happy gid. Lagi din makatupon sa happiness nga nabatsyagan ko kag ang kaimawan ko sa Sangguniang Kabataan Municipal Federation, and yes, no bilog gid nga banwa kang tubungan no kadipay gid sa kadaragan nga dia no being the SKMF President, no most outstanding SKMF President in 2nd to 4th class municipality in the province of Iloilo. At the same time, champion man ng SKMF Council no sa same man na activity ng Paragons bukas ng Iloilo. Yes. Ma'am Jen, were you expecting this nga ikaw ang mapangalanan nung most outstanding considering nga ti madamo kita hindi lang kumbaga no nga isa lang sini ang finalist naton, but madamo kita, and even sa whole Iloilo no, were you expecting this nga ikaw ang kilalahon na champion? Very unexpected yun, Ma'am Yan, no, kay kumbaga, ginaman siya nga mag-join this year. Kay last year, wala kami ka-join. Kay, ang previous na accomplishment, wala man naman bala na preparahan. So, talagang dragon naman. Pero, unexpected, kay,
Abala man, itry naman dyan Paragons. Pero upon seeing the guidelines, the criteria, kung mga MOVs na i-prepare, medyo heavy siya, no? So, sa pag-prepare mo pa lang sa mga documents, kag sa pag-package mo, winner ka na if na-comply mo to. Pero, very unexpected, good nga, to be declared as champion sa overall na SKMF President and SKMF Council. Ma'am Jen, antis ko no hibaloon ining details like, sa inyong nga preparations no for this competition no. Pwede mo ano mapakilala. Taga-diid ba si Ma'am Jennifer? Okay, so ako, si Jennifer Benavides, so taga Barangay Teniente Benito, Tubungan, Iloilo. So ang ako ng mother is from Barangay Igdampug Surged, kag ang ako ng father is taga Dingle. Oh. And so ijan gi kami nagtinir halin gamay ko sa may Banwa, pero my mother is volunteer nga catechist no kung diin ijan managali sa panimalay ang pag-discover ko no sa akon nga passion to service no kag makita gid ang true essence kang giving no volunteerism so there ma'am so nag-start gid ko volunteer no since elementary participate na ako sa mga student organization from elementary nangin SPG mayor ko sa Tubungan Central Elementary School and then pagtubungan sa Tubungan National High School from grade 7 representative kag nangin president man pag grade 12 ko. So dira gyud mold no nag-start akong journey sa service. At the same time I'm a student, a community development student no eskwela sa UPV dyan lang man sa Miagao. Pero Ma'am Jen, nambal nato no ang pamatan-on naton they have kumbaga choice no nga eskwela balay lang but sa imo nga part no what's there sa community service nga gusto mo gid ini siya? So as I've mentioned earlier, nag-start ako bilang isa ka-volunteer. No, 2020, nag-join ko Youth Leadership Summit in partnership with the LGU and 61st Infantry Battalion, our Philippine Army. So na-elect ako bilang president sa Municipality of Tubungan. So kami ang nag-organize ka mga youth organizations sa mga kabarangayan. So dito ko gid nakita ang kanami no na feel ko gid ang fulfillment no sa pag work with the youth hindi lang youth gani may mga kamalaman ikaw may istorya so dira gid ako na immerse kag mas na napalangga ko gid ang ginatawag nga serbisyo kag amora nagtulod kanakon to enter man sang kuniang kabataan. Yes. Bali ma'am sa after being elected no as SK president nato no. Ano ang mga focus nimo no sa imo nga barangay kag sa imo man nga municipalities especially sa council naton? So, ang focus ko gid no sa sangguniang kabataan kay gina-uphold natin ang participatory no nga kind of leadership nga medyan kita kay syempre lesson man sa CD no dapat include mo gid ang tanan nga youth sector natin kay may ara sa Tubungan we have the IT community so may ara kita IT youth no may ara kita PWD may mga out of school youth kita may LGBT kita may mga fraternities kita existing sa Banwasang Tubungan and we have 17 youth organization and dugang pa kay may ara kita SSLG na mga school organization. So, ang amon is ang focus kid is to include them. No, from the planning stage, no, sa amon nga pagplano sa amon nga mga PPAs for youth. The same time sa pag-implement, hindi lang ang youth ang beneficiary, kundi nangin partner gid namon sa pag-implement ng mga youth-related programs and activities. Ma'am Jen, curious ako no luyag ko hibaloon ang imo nga experience. So, ano ang hardest part of being an SK president no sa imo nga banwa no kag paano imo ni na kumbaga na manage nga mga problems naton? I believe to ang pinaka-budlay na part as SKMF president is nag-start kami no nga kami mismo ang mag-tap no mag-initiate sang hulag kay ang for the information no sa everyone kami ang first batch no nga
facilitate kung opening of account gid no sang SK kay for almost 5 years yata mura gid nahulag ang pundo sang SK. So pati mismo ang munisipyo no hindi gid fully aware sa mga patakaran sang SK. So kami nagmansig-mansig kami danay mangkot sa mga concerned offices no. So dira gid kag kinanglan ako bilang SKMF president sobra gid ka challenging ang part nga kinanglan mo giyahan ng 47 ka as chairperson no nga para makahulag man sanda-sanda. So great accomplishment rin nga makita ko talay do nga may mga SK kita nga they can stand on their own na nga makamaan mapagwa kang budget, mag-implement kang anda nga mga programs and activities. So I think nasulbar ko kung nasulbar ko ang mo nga challenge tungod man sa ginatawag natin nga tubong no ang support system gid halin sa akong pamilya, halin sa LGU tubungan no kag mga partners natin nga natigayon namon ang mga dapat nga i-process kag dapat i-implement sa banwa kang tubungan. Yes. Ma'am, sa imo no nga journey no as SKMF no chairperson no, ano ang mga notable kumbaga no nga mga na-implement naton nga projects? Ang proud din kami sa amon nga innovation nga nag-start pa na during my years as volunteer pa. So gintawag naman siya nga Project Tubong, di ba? Ang tubong kinaray-arat term sa tubungan nga to chip in. So sa amon sa sangguniang kabataan meaning na is tubunganon youth uplifting and building opportunities for learning. So gapati kami nga ang education, no, ang learning, wala lang ga limit sa atin four walls of classroom. So, as much as possible, gather natin ang tanan ng youth organization, kag may anda nga tubong. No, kag target namon reach out sa mga communities, gina-prioritize naman talad ang mga IT communities naman, nga mga GIDA area agad. So, then, ginadala naman, aside sa tubong kang kada isa, no, for example, no, ang isa ka organization, tanama maamot kang school supplies, ang isa na maamot sa gatas, ang isa na maamot sa mga eraser, tubong gid wala kami ginpagwa na budget sa SK. So una na mo no kami ginpagwa nga budget kundi halin mismo sa mga youth organization kung sa diin no ihatag ra namon sa target namon ka community, pero hindi lang ra matapos sa tagtaganay kundi we invited also our partners from Philippine Army, 61st Infantry Battalion, our PNP, our BFP sa atin nga Mendro. Kaya ang isa sa mga advocacy nga ginadara ito is ang advocacy and environment. So mo to tapos ga-conduct man kami hinunanon or dialogue with the elders. Ano kauna ang inyong palibot no sa una, ano ang mga practices ninyo ija sa barangay ninyo. So may natabo nga dialogue, may natabo nga mga awareness no about insurgency man nga concern. So damo kami nga ginadara. So wala lang kita ga-after sa material nga bagay nga ginadara. So aside nga matun-an ka mga youth volunteers no nga i-appreciate pagid ang ginatawag nga volunteerism, we also no teach our young individuals there sa barangay nga makita ay sa amo gali nga bagay nga mga kabataan gali ga gatubong oo sa gamay nga pamaagi hanggad ring gali nga epekto sa anda nga palibot. So that's the innovation nga proud gid kami nga I think unique gid no sa banwa kang tubungan. Yes, and I believe Ma'am Jen no small man o kung dako din ang kinatubong mo if i-collate naton ini tanan dako gid ang impact sinino sa aton nga community. So Ma'am Jen no ang ini nga pagkilala sa imo bilang most outstanding SKMF president and at the same time ang awards sa aton nga council, paano sinigi na validate kumbaga no ang imo nga leadership? Ang maganda yung ko for me gina-mention during our awarding na hindi lang siya award, no? Pero at the same time, nag-participate kami siya not just to validate our services or performance as SKMF president or as a council, but it is about the stories behind. Gid kang amon nga paghimakas no makaserve gid dito todo ni sa amon pamatan-an sa banwa kang tubungan. So ang damo abi sa criteria basihan if naka-comply ikaw do mura, pero it is the commitment gid kag
hindi man kita na no kinanglan validation pero through this paragons mahambal naman ay may bugaman gali ang banwakang tubungan. Yes. Pero Ma'am Jen, glimpse lang no, ano ang kinalantaw sa sinino nga kumbaga criteria naton sa Paragons? So, damo. Damo kay ano, ginabasihan. No, grabe, shout out gid. No, pasalamatan gid namon. Amon nga PPSK President Board Member Sarah Javier, no, in partnership with DILG, with our JCI Iloilo, with our National Youth Commission and the Philippine Chambers of Commerce Institution. Sila dyan nagbihon para nga ma-implementar ang Paragons nga ginatawag. So, damo, ginabasihan, like attendance kang imo nga separate ang guidelines or criteria sa president lain man ang sa federation. So sa akon sa president like mga trainings na ginatenan ko, nakakonduct ko meetings with the LYDC, mga awards, innovation, akon nga engagement sa community, sa barangay. So damo mga criteria. And then sa SKMF naman, tamo again. And then may unique lang gino sa as council, no, nga work mo as council. Pero ang unique na dugang nga wala sang last year siguro is the support sa atin nga micro, medium, small enterprise, MSMEs gali natin. So, dera masulod ang imo innovation towards support sa atin mga young entrepreneurs. So, ano ang imo nga innovation sa dira, Ma'am Chen? Isa so duwaamon entry, no? Duwa entry namon. Our panudlak in partnership with our DTI, Negosyo Center, in person of our DTI Councilor, Sir Nino Eder. So, nagtap kami sa DTI, nag-conduct mga symposium about entrepreneurship. So, may mga tatlo kita ka-category. May ara kita mga students, and then may ara kita youth nga wala gid interest, pero lahat ng gid nga mapukaw mo interest na into business. And then we have the target no participants na existing na get no nga ma-assist entrepreneurship young entrepreneurs sa banwakang tubungan. Kung sa diin nga may mga technical assistance nga ginahatag ang ating DTI, as well as no isa na mga innovation to feature our young entrepreneurs sa banwakang tubungan. So we had featured no lima yata no, may IT kita, may PWD kita no into business, sinang Angie no Tadaya sa pagkat na sang mga styro. Then may dyan kita nga into baking, may dyan kita nga street vendor, sige na feature natin. And then this coming September we have this business colloquium, panugod business colloquium for potential young entrepreneurs in the municipality of Tubungan. So target naman namon is mga students no, magubra sila business plan nga kung diin gid maka-excel ang banwakang Tubungan, ang potential business ventures sa banwakang Tubungan. At the same time may sectorial man kita nga category sa mga existing naton nga mga young entrepreneurs sa banwasang Tubungan. So amon nga intervention no sa atin nga MSMEs. Yes. Ma'am Jen, no, before I let you go, no, ano ang imo mahatag no nga tips or advice no sa mga pamatan-on naton nga nagapamati subong nga aga? First, no, gusto ko message you guys for our SKs, kid. Okay, kinahanglan talaga. So, our SKs, no, may Arabi SKs, no, based on my experience, again, may mga SKs nga gusto na mag-resign, no, though they're, kay iba na ang ilan priority, kay into like ubra na git, no, employment rin yun nanda, sa praktikalan yun, kid. Yes. May araman nga, naapektuhan siguro sa external factors, no, mga criticisms, medyo naapektuhan din sanda. So ginahambal ko lang bagay ni Sir John naman nga MLGOO no uluhan ta. Ang iba nga kaya ko natin no ululuhan, pero hindi rin natin mapilit, hindi rin natin sanda mapilit gid, no, kay raw ay man nga idyan sanda sa posisyon, pero kay napilitan sila, so tama na sila mag-ubra. So, this is for all the SK chairpersons, no, budlay mangin SK. Budlay gid mangin SK, but as much as possible, I want you to stay committed gid, no, balik kita sa atin yung mga wise, no, nagpadaglagan kita bilang SK chairperson, nagagimpili natin ang mo nga position. So, always go back to those youth
no sa inyo kabarangayan nga gakinahanglan kang aton serbisyo. At the same time sa aton nga mga youth no sa overall na sa Banwakang Tubungan man since nga next year may election rin no. Reminder nga hindi basta-basta galing SK pero kinahanglan gid ang inyo nga commitment no to serve our youth. Abi gusto ang youth, ma'am. Oo, doon mo pa i-explore. Pero kung amura ang ginaano kang imo, tagipusoon, no? Passion mo get, go for it. Kay kinahanglan ka, kang imo barangay, kinahanglan ka, kang imo banwa. Yes, and namian ko ma'am sige highlight mo no nga hindi mahapos no being an SK no madamo kita mabatian sa social media and even no sa mga gossips nga hambang SK lang basketball lang kamo dira pa activities pero wala sila kabalo nga ang aton nga mga SK sila inino ang nagagiya sa aton man nga youth and dako ang potential sang aton nga mga pamatan-on to lead no sang aton nga community and thank you so much no sa aton nga mga SK sa inyo kay ginadala ninyo no ang mga problems no sa fellow ninyo nga pamatan-on no into light no kag syempre ma-actionan ini no so I'm sure happy gid ma'am ang banwa sang Tubungan sa sini ninyo nga achievement hindi lang ikaw dugim punggit urot nyo gid hamba ko gani nung ini award no dira sa Tubungan so kamusta mi ara kamo sang awarding kumbaga dira sa Tubungan or na-present na ninyo ining award? Wala. Kahapo, gani lang end month. So Friday lang ako na awarding, no, dira sa may District 21. So, wala, wala kami idea. Kay during that awarding lang ginannounce if sino ang champion, second runner-up. So, pigid kami, no, hindi lang sa akin, hindi lang dyan ang council, pero daragid naman ang ngaran kang Banwakang Tubungan. Yes, and basi, mami, iluyag ikaw shout out dira, no, o kundi, gino take this time nga itamyawan sila. Yeah, first, no, kayo, no, pira naman katamyaw, pero hindi pa naman. Happy birthday, Mayor Rokito Jules! Happy birthday. Ako regalo kanimo Mayor. Interview si Mayor Rokito sa Radyo Pilipinas. Ayun. Gina-present dira no ang aton nga tourism dira sa Banwakang Tubungan. So, happy birthday kay. Okay, na-remember ko last year na birthday ang linggo ng kabataan namon. So, ang wish lang gid ni Mayor, i-reveal ko Mayor, ang imo siya na everything will be alright. And I will say Mayor nga Tubungan is getting better and better gid no sa imo nga leadership. So, shout out gid kanimo and happy birthday. Also, our Sangguniang Bayan office headed by Vice Mayor Leo Cesar Taypen, the SBs and the staff. No, thank you gid. Kay grabe man ang adjustment nga gintaonan da kanang kay student man ko. And also our SKMF Council, no, tanan 47 SK chairpersons, imaw ang inyong SK officials appointed and elected. Also, our local youth development council, tanan nga youth organization nga nagtubong gid para nga mapatigayon natin na nakalain-lain nga mga programa kag activities sa Banwakang Tubungan, and our partners no nga who continues to support gid the projects of SK from Philippine Army, our 61st Infantry Battalion, PNP, BFP, DTI, our PPO, our DepEd, no, our ALS, Sir Darwin, no, thank you gid sa ating mga mentors, no, thank you gid sa paggiya ka naman, and also sa tanan ang support system naman hindi hama kay budlayan gid ikaw no man is an island, correct. Hindi mo kaya nga nagaisahan, so it is the tubong spirit gid no nga nagdara ka natin kung diin man kita talad, and mahingyo na ko ma'am ha. Hingyo man ko sa iba no, sa mga youth natin na continue to support our SK no, kung may mga activities participate kita kay hindi natin ma-pressure ang efforts kay SK kung ikaw mismo wala man galing attend. Yes, correct. So wala man panghingyo ang hingyo lang kaninyo nga suportaran ang SK kay amo man nagatao ka naman no motivation nga mas namian pagid naman ang among performance nga mas itap pagid ang tanan nga mga needs and interest ninyo no, kay as much as possible kami nagasakripisyo man no para kaninyo man. So amo na continue to support, and we really thankful gid sa inyong
guidance, assistance no, from the department heads kang LGU Tubungan nga ga-start pa lang kami no. Thank you Ged sa inyo nga pag-intindi. So ma'am, thank you Ged. Yes. With this, Ma'am Jen, no, kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo na nagapa-thank you gid sa imo no sa pagkagto diri sa studio na dahil sa ito yung naga-congratulate sa sini nga kadaghan kabay paano ini maga-inspire pa gid sa imo no to do more sa aton nga community kag sa aton nga pamatanon dira sa Tubungan. So mga abyan sa aton nga pagbalik no, makaupo naman nato ang aton nga champion sa most outstanding SK chairperson sa 2nd to 4th class municipalities category si Ma'am Baby Ann Tamoy, kaupod si Hope Torrechante. Mga abyan, magabalik kami sa dinilang matugay diri sa ang rehiyon karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanan nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninindim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o pagkitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa 10:43 sa aga. Impormasyong makakapagyan ang layo ng media and information. Sa gyapon mga kaabyanan, inyong programa ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Kaupo ninyo Hope Torrechante and of course ang akon nga kaupo diri no sa akon nga ingod wala sang liwan kundi ang most outstanding SK chairperson para sa 2nd to 4th class municipalities category sang Paragons Bugal sang Iloilo Year 2 Award. So let's all welcome mga kaabyanan si Ma'am Baby Ann T. Tamoy sang Barangay San Jose sa gihapon no from the municipality of Tubungan. Hi ma'am and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong aga, Ma'am Hope. At the same time, sa mga tagpalamati sa Radyo Pilipinas Iloilo. So kamusta ang feeling after knowing no Ma'am Baby Ann nga ikaw ang champion para sa most outstanding SK chairperson sa Paragons nato diri sa probinsya sa Iloilo. Actually, ma'am, pag-send sa amon sa memo from the ALG na nabalong kita sa top 3 most outstanding SK chair sa 2nd to 4th class municipalities, ma'am. Happy na ko in that part para nga na top 3 kita. However, ginubugayan pa kita, no? Dahil pauli ang title nga champion sa most outstanding SK chairperson. So, nakakalipay kita ko personally. At the same time, ang bidogman nga council sa Barangay San Jose, from the Barangay Council up until the SK Council sa San Jose. At the same time, ang bidogin nga banwa sa Tubungan number 4 sila naman pauli tatlo ka trophy nga champion. No? So we have the person of Nang Jen Tegina as SKMF president, and may nabi kami isa ma'am SKMF as a whole. So tatlo ka champion nga trophy nga naman pauli sa Friday. Yes, wow na wow. Pero Ma'am Baby, paano bala or ano para sa imo no ang nangin basehan no sa mga judges naton para ikaw ang mapilian nga kampiyon no sa most outstanding SK chairperson? Actually, ma'am, it requires a lot of papers gid no nga need nga for proof man sang ato nga mga judges no. So we have first may nga attendance sa barangay session twice every month.
We have also papers na required for community nga involvement, community nga projects nimo. You have your innovations for different 10 participations sa youth. And we have also in support no, sa atong mga MSMEs. And aside sa papers, ma'am, we have our panel interview last August 18. No? So, we have papers and interview on ang basis for the search for most outstanding SK chair, ma'am. You mentioned about the innovation, Ma'am Baby. Ano ba lang mga innovation yung gin-introduce natin sa Barangay San Jose? So first, ma'am, no, prior to my position as the SK chairperson sa aming barangay, volunteer ako sa Project Dagyao with the leadership of our advisor, Sir Darwin Tadifa, and under the management mass leadership ni Amal President, the person of Christine Pearl Tadia, who is also an awardee sa women sa Iloilo. So, nag-start ako with Dagyao. No? So, ang Dagyao is a community-based learning program. Ang focus niya, ma'am, is education. So, muna ang innovation sa education. We have our Dagyao ALS to help our out-of-school youth and adults. Then, for our environments, ang this year lang yun, ma'am, during our anniversary of Dagyao, and in support man sa programs ang local government unit in the person in Menro, ma'am, nag-launch kami sa Tipon Ramo, which ang mga kabataan at the same time mga households ang mga barangay nagka-collect sila sa mga single-use na plastics, ma'am, na ginabakal nila sa mga tindahan, sa mga biscuits. Dahil nga pilot nila, ma'am, ay natipon, ay nabagyan naman sa banwa. For our sports, mga paliga, ma'am, sa mga barangay. And of course, a lot more no nga mga projects no kami garden no ang spearhead mas sa SK Council ang mga milkins sa mga absolute nga mga 7 liters, 6 liters na repaint namon ma'am sa tabnan sa mga vegetables no nga bata naman sa garden sa barangay namon. So, madamo gali, no, sa mga initiatives and at the same time, mga innovations nga gin-introduce, no, sa Barangay San Jose, dira sa may Banwasang Tubungan. But for you, ma'am, no, kamusta ang participation sa aton nga mga pamatanon sa Banwasang San Jose, no? Kaya we introduce these initiatives, pero kamusta ayhan niya ang mga pamatanon nato nagabuylog bala sila sa sini nga mga inisyatibo man? Actually, ma'am, during the interview sa Paragons, from the NYC, nag-ask siya what is the most challenging part sa imo or na-encounter mo so far as the SK person. And mostly sa mga sabat, including me, ma'am, nagsabat nga youth participation, yun ang main problem namon. But as time goes by, na-realize na, ma'am, and na-notice man namon nga gapasaka ang participation sa mga youth, sa mga pamatanon sa San Jose, and that nga ang mga kabataan nga natipon because may paliga si SK, no? Ang mga kabataan tipunon not just nga may liga, but at the same time tipunon in support man sa mga different nga programs kang aton nga SK Council, no? So last year may mga difficulties kami man sa number of attendees, but this year, no, may mga different kami nga programs na implement. Sang last na mga nga program is Linggo ng Kabataan, wherein during our closing program kami nga Bulig Eskwela project in which ang mga high school and college students sa mga barangay gintawan naman sa school supplies. So dito mo na-realize nga if we can benefit from the PPAs mas ang SK, ay ang mga ila participation, magkakadto man sila, and padayon na nagasuporta sa SK. Siguro observant man sila, no, kung makita nila nga active, no, ang miyembro sang konseho, siguro ga-participate man sila, no. So perhaps isa ina sa mga factor kung nangin aktibo na sila subong because nakikita nila nga may mihura, no, sa ilang barangay, ang ilang sangguniang kabataan. Pero ikaw, Ma'am Baby, ano ba lang nagtulod sa imo para nga mangin isa ka SK chairman? Anong nag-push sa imo nga magpadalagan as SK chairman? Actually, ma'am, sa una, i-approach ako sa aming kapitan nga magpadalagan. Very hesitant ko, ma'am, and it takes a lot of time nga
i-consider ang opportunity. Because that time, 2023, incoming first year college ako. And ga-struggle ko bala academically and sa time sa community. So, hamba ko basi kasi mong college na ko, basi mabadlayan ako mag-manage sa time. However, hamba ko sa magalingan ko, knowing nga gamay na kami nga barangay, ma'am, sa Tubungan. No? Medyo mauma na kami nga part. Hamba ko, if hindi ko magpadalagan, then sino ang magpadalagan nga mag-manage sa kabataan sa amon nga barangay. And what really pushed me and motivated me, ma'am, na magpadalagan is my experiences, ang learnings, ang knowledge na nagain ko all throughout my journey as a volunteer sa Daguao. So, hamba ko ang hindi tayo mag-settle nga dyan ang taparmi sa nga volunteer lang ta because if may opportunity na nagkakaabot na nga aman ito pag-i-grab. Yes. And hamba ko, nasalangan pa last time nga implements ng different programs nga tamang ginabaton nga bisan piso in exchange of our service kay pure volunteerism na kami, ma'am. How much more nga if given a chance may kasbaldong na apaabot every month nga makapapulig pagin, ma'am, sa mga pag-implement sa PPAs. So, amo gina, ma'am, nga being a volunteer is what really pushed me nga magpadalagan as yes future person. Yes, kag ako man mabulig sa kung may platform ikaw, no, or kung may ara ikaw sa posisyon kaya pwede mo maubra or magamit gid ang imo nga posisyon para buligan gid, no, ang imo nga mga constituents, especially yung mga pamatan-on, no, dira sa Banosang particular no sa Barangay San Jose sa Banosang Tubungan. So siguro last na lang, no, Ma'am Baby, ang imo perhaps nga mamensahe sa mga kapwa mo leader, no, kapwa mo SK chairperson, mga members, no, sa sangguniang kabataan dira sa Banosang Tubungan, and also sa mga pamatan-on, ano ba lang pwede nimo nga ma-share or mahatag nga mensahe para sa ila? During the awarding, ma'am, sa Paragons last Friday, one of the speakers nangamba siya nga, ang award is just an icing on top of the cake, no? So, sa mga fellow SKs, no, mga pamatan-on, I hope na makontinue kita, no, sa pag-implement sa mga programa para sa kabataan, not just for the sake na may programs or may activities lang implement, but because we know sa atong kagalingon nga need ina sa kabataan sa ating komunidad. And it is really challenging, no? But layo mo yung escape, kaya tamo ka ba naman constituents, no? Tamo ka, may pamatan na under say mo. But then, it take tayo na as challenge, but at the same time, motivation, nga magpadayon sa gihapon because ang kabataan, kinahanglan isang leader na mag-lead sa ila towards success, towards progress, and for their own benefit man, ma'am. Yes. May lauman pa bala kitang nga succeeding awarding or rather competition for that matter kiti province pa lang ini nga level, may ara pa bala ini nga national level? So Paragons, ma'am, wala nasa sa province na siya, pero this time no, nagna-plan ng mga Minister Darwin nga intahan, no, for the national na level nga competition. So, secret anay. Secret anay. Kay base so secret, and hopefully makabalik ka mo diri kag ma-share man ang blessing, no, para sa mga taga pumuluyo sa Tubungan and sa province of Iloilo. So, madamo gid nga salamat kay Ma'am Baby N Tamoy, ang SK chairperson sa Barangay San Jose Tubungan, Iloilo, and ang champion sa most outstanding SK chairperson for the 2nd and 4th class municipalities category sa Paragons Bugal sang Iloilo Year 2 awarding. So congratulations, Ma'am Baby. Congratulations sa Banosang Tubungan, and kabay paano magapadayon ang pag-uswag sa aton nga mga kabataan, no? And again, liwat-liwat naton ginahambal, no, nga ang kabataan ang kabahin, no, sa aton nga nation building. That's why ginapangapinan gid naton, no, kag ginapasangkad, no, ang kapasidad sang aton nga mga youth, hindi lang diri sa municipal level but also sa province level and the national level, no, nga level sang aton nga sosyedad. So there you have it, mga kaabyanan, ang aton nga most outstanding SK chairperson. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 10:55 sa aga. Madamo gid nga salamat, mga kaabyanan, sa inyong pag-upo diri sa programa Ang Rehiyon karon.
nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Gusto man naton nga pasalamatan no giban pa naton nga mga bisita side of course kay Ma'am BBN Tamoy. Gusto man naton pasalamatan si Ma'am Jennifer Buenavides ang LGU Tubungan Most Outstanding SKMF President. And also ang aton nga dinapit from Iloilo Science and Technology University ang presidente no sa Bulutuan si Dr. Gabriel Salister Jr. nga nagpadulong man diri no live sa studio sang Radyo Pilipinas Iloilo. Again, madamo gid nga salamat sa inyo sa mga nagtutok sa Facebook ag sa radyo and sa aton mga katuwang technical diri sa studio Sir Alan Defante kag sa transmitter Sir Vermore Aventura. Madamo gid nga salamat. And by the way, i-greet natin sa happy birthday si Carol Hanley, ang amon nga inaanak diri ni sa akon nga partner. Happy birthday sa inyo. And si Mayor Kito Taksagon, happy birthday. Municipal Mayor sang Tubungan, Iloilo. Mga kaabyanan ng ikaupod ninyo, Hope Torrichante and Marian Grace Erenieta. Ini ang programa, Ang Rehiyon Karon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakauling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.